Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Santi. Walang eksaktong taon, puludpudan. Mula sa mahirap na pamilya itong si Santi. Pangarap niyang makapagtapos ng abogasya. Dahil dito ay naging varsity player siya ng kanilang paaralan sa larangan ng pagtakbo. Kakaiba ang husay ni Santi. Meron siyang taglay na hindi pangkaraniwang bilis. Inakala ng karamihan na likas ang kakayahan ni Santi, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat. Merong gamit ang binata. Isa itong bungkos ng buhok ng tikbalang. Aatras muna tayo ng mga panahong nasa edad 15 pa lamang si Santi. Ito kasi yung panahon kung kailan niya nakuha ang pinaka-iniingatang mutya. Mahina ang pangangatawan ni Santi, hikain at napakapayat. Linggo-linggo siyang dinadala sa ospital. Ngunit dumating ang isang hapon. Habang naglalakad sa likuran ng kanilang tahanan, may nakita siyang napakalaking puno ng bangkal. Naupo siya sa may ilalim upang magpahinga. "Oy puno, paupo muna dito sa lilim mo ha. Sandali lang naman ako eh." Wika ni Santi. Habang nakaupo siya ay pinagmamasdan niya ang mga dahon ng puno na tila sumasayaw sa mahinang pag-ihip ng hangin. Hanggang sa nakaramdam siya ng antok, tuluyang napapikit ang binata at napahimbing ang kanyang tulog. Nagising na lang siya nang makarinig ng yabag ng mga paa na tila nagmumula sa mga kabayo. Kaagad niyang idinilat ang kanyang mga mata. Nagulat siya dahil wala na siya sa likuran ng kanilang tahanan at ang mga naririnig niyang yabag ay mula sa dalawang nilalang na may kalahating katawang kabayo at ang kalahati ay sa tao. Mga uri sila ng tikbalang. Nang makita ng dalawang elemento na gising na si Santi, nilapitan nila ito ngunit natakot ang binata. Dali-dali siyang tumakbo, ngunit bigla siyang inatake ng kanyang hika. Napalhod na lang siya sa lupa habang tinitignan ang dalawang tikbalang na papalapit sa kanya. Pagkarating nito sa kanyang harapan, bigla na lang nag-anyong tao ang dalawang elemento. Napagtanto ni Santi na halos kasing edad niya lang ang mga ito. Babae at lalaki. Napakahaba ng kanilang buhok at talagang napakagarang tignan ng kanilang kasuotan. Habang hinahabol ni Santi ang kanyang hininga, bigla na lang siyang inihipa ng dalagitang tikbalang sa kanyang noo. Laking gulat ng binata dahil unti-unting nawala ang paninikip ng kanyang dibdib. Bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Nang tuluyan na siyang mahimasmasan, inalalayan siya ng dalawa upang makatayo. Kaagad nagpakilala ang mga ito. Si Salom at si Kriska. Nagpakilala din si Santi. Unti-unting napapanatag ang loob niya sa dalawa. Nakipagkwentuhan si Santi at napag-alaman niyang kambal si Salom at Kriska. Sa ilang oras ng pananatili niya doon sa lugar, bago siya tuluyang umuwi ay muli siyang nawalan ng malay. Nang magising siya ay nakaupo na sa ilalim ng puno ng bangkal. Ang buong akala ni Santi ay panaginip lang ang lahat. Ngunit kinabukasan, habang nasa higaan ay bigla niyang narinig na tinatawag siya ni Salom. "Oy Santi! Tara na, lumabas ka na dyan, maglaro tayo!" Wika ni Salom. Napabalikwa si Santi sa kanyang higaan at kaagad na tumingin sa bintana. Nakita niyang nakatayo ang dalawang tikbalang sa puno ng bangkal at kumakaway sa kanya. Napangiti naman si Santi at dito niya napagtanto na totoo ang nangyari sa kanya nung nakaraang araw. Dali-daling lumabas ang binata. Tumakbo papunta sa likuran ng tahanan. Pagdating niya ay kaagad hinawakan ni Kriska ang puno ng bangkal. Nanlaki ang mga mata ni Santi dahil nakita niyang bumukas ang katawan ng puno na parabang isang malaking pintuan.
Kaagad silang tumakbo papasok sa loob. Ngunit kagaya ng una ay hinika na naman si Santi. Napaupo siya sa lupa. Nagkatingin na naman ng 2 tikbalang at naupo din sa kanyang harapan. Alam ko, mahirap maging sakitin. At dahil kaibigan ka namin ni Salom, may gusto kaming ibigay sa'yo. Wika ni Krista. Sabay nilang kinuha ang kanilang gintong buhok. Nanlaki ang mga mata ni Santi dahil gumagalaw ang mga ito. Bumunot ng tag-isang hibla ang 2 tikbalang at inilapit ito sa ulo ni Santi. Naramdaman ni Santi na tila pumapasok sa kanya ang init ng gintong buhok. Nakaramdam siya ng panandaliang pananakit ng ulo at nang inangat niya ang kanyang tingin. May hawak na maliit na salamin si Krista. Tinignan ni Santi ang kanyang itsura sa salamin. Laking gulat niya nang makitang humalo ang kulay ng gintong buhok sa mga buhok niya. Nagmistula itong gininto ang guhit na nakapaloob sa kanyang itim na ulo. Simula ngayon, hindi ka na magkakasakit, kaibigan. Makakatakbo ka din ng kasimbilis namin. Hindi ka makakaramdam ng pagkapagod. Kahit buong araw pa tayo magtakbuhan, walang problema. Wika ni Salom at napatayo naman si Santi. Laking gulat niya dahil biglang gumaan ang kanyang katawan. Kaagad siyang kinalabit ng 2 tikbalang at mabilis na tumakbo ang mga ito. Nung una ay nag-aalangan pa si Santi na humabol. Ngunit nang sinimulan niyang ihakbang ang kanyang mga paa, nakaramdam siya ng kakaibang bilis at liksi. Mabilis niyang naabutan ang 2 tikbalang. At sa maghapon nilang paglalaro ay hindi nakaramdam ang binata ng pagkapagod. Unti-unti ding nagiging makisig ang katawan ni Santi at sa pagtungtong niya ng kolehiyo, dito niya natuklasan ang kanyang hilig. Minsan siyang napaupo sa oval ng kanilang paaralan. Nakita ang ilang mga estudyanteng nagsasanay sa pagtakbo. Naaliw siya sa mga ito at tila nagkaroon ng interes sa larangang iyon. Inantay ni Santi na mawala ang lahat ng tao. Nang masiguro niyang wala nang nakatingin, hinubad niya ang kanyang sapatos. Tumapak sa truck. Nagsimula siyang tumakbo ng mabagal hanggang sa unti-unti siyang bumibilis. Walang kahirap-hirap niyang naikot ang buong oval. Ngunit ang hindi alam ni Santi, pinagmamasdan siya ng coach ng track and field. Nang huminto si Santi ay nilapitan siya ng guro. Nagulat ang binata dahil ang buong akala niya ay walang tao doon sa lugar. Iho, kakaiba yung bilis mo ah. Anong pangalan mo? Wika ng guro. Kaagad namang napatayo si Santi at tumugon. Santi na lang po yung itawag niyo sa akin. Pasensya na po sir kung ginamit ko po ng walang paalam yung field. Hindi ko na po ulitin. Wika ng binata. Hinawakan siya ng guro sa kanyang balikat at nagwika ng, Alam mo, pwede ka sa team ko eh. Nangangailangan kami ng isa pang runner. Konting pagsasanay lang, magagamay mo na yung pagtakbo. Wika ng coach. Natuwa naman si Santi sa sinabi nito. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang kanyang pagsasanay. Naging maganda ang kanyang record. Kaagad siyang napili sa kauna-unahang pagkakataon upang maging kinatawan ng kanilang bayan sa palarong pambansa. Kinabahan si Santi pagkarating nila sa lugar na pagdarausan ng palaro. Napakaraming tao doon sa lugar at ang mga makakalaban niya ay batikang mananakbo. Nararamdaman kong kabado ka, Santi. Tignan mo yung truck, iho. Ito ang daan papunta sa pangarap mo. Maaaring tulay para sa tagumpay. Takbuhin mo ng mabilis upang marating mo ang gusto mong puntahan. Wika ng kanyang coach. Tinitigan ni Santi ang truck ng sandaling iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang 2 kaibigang tikbalang na nakaupo sa gitna. Napangiti na lang si Santi at maya-maya lang ay nagsimula na ang palaro. Nasa ikalawang set ng laban si Santi.
kaya't napapanood niya kung paanong tumakbo ang mga makakalaban niya. Namangha siya dahil napakabilis ng mga ito. At nang dumating na ang kanyang set, kaagad na siyang pumwesto. Medyo kabado at balisa, ni hindi siya makakilos ng maayos. Ngunit laking gulat niya dahil nasa tabi niya si Salom at Kriska. Uy, paunahan tayo makaikot ng 5 beses ha. Ano Santi? Salom? Wika ni Kriska. Napangiti naman si Santi at nawala ang kanyang kaba. 6 naman lalaro ang kasabayan ni Santi ng sandaling yun at alam niyang bihasa ang mga ito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang nawala ang pag-aalinlangan. Ang tanging nasa isip niya ay laro lang ito, kasama ang 2 kaibigang tikbalang. Pagkabigay ng hudyat, kaagad namang nagsitakbuhan ang mga manlalaro. Medyo nahuli si Santi dahil tinatansya niya ang bawat pagliko. At nang makabisado niya ang truck, bigla na lang siyang bumilis. Habang tumatakbo, pinapaalalahanan siya ni Salom na huwag masyadong bilisan dahil mahahalata ng mga taong hindi siya pangkaraniwan. Dinama ni Santi ang saya ng labang iyon at kagaya ng inaasahan, siya ang nanalo. Hindi makapaniwala na sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niyang ilagay ang kampyonato sa kanilang bayan. Sinalubong si Santi ng kanyang mga kamag-anak at kababayan. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa karangalang natanggap ni Santi. Ngunit hindi maiiwasan ang mga taong naiinggit sa kanya at karamihan pa sa mga ito ay kasamahan niya sa grupo. Hindi nila matanggap na ang isang baguhan na kagaya ni Santi ang nakapag-uwi ng medalya para sa kanilang bayan. Kaya naman pinagbalakan nila ng masama ang binata. Isang gabi habang nag-aayos ng kagamitan si Santi, pinuntahan siya ng 2 kasamahan at meron silang dalang baseball bat. Mabuti na lang at naabutan ka pa namin dito. Alam mo, napakayabang mo eh. Bago ka lang tapos akala mo kung sino ka. Wika ng isa na nagngangalang Lester habang nakatutok kay Santi ang dalang baseball bat. Oo nga, tama siya. Lumpuin na lang natin yan, Lester, para hindi na makatakbo. Wika ni Brian na isa pa sa kanyang mga kasamahan. Binitawan ni Santi ang kanyang bag at nagwika ng, Uy, teka, wala naman akong kasalanan sa inyo ah. Baka pwede nating pag-usapan. Wika ni Santi, ngunit hindi na nagpapigil pa si Lester. Kaagad niyang hinampas ng baseball bat ang binata. Ngunit laking pagtataka ni Esther dahil mabilis itong nakaiwas. Muli siyang hinampas nito, ngunit hindi niya pa rin natamaan. Paulit-ulit na atake ang ginawa ni Lester, ngunit mabilis lang itong naiiwasan ni Santi hanggang sa napagod na lang siya sa kanyang pag-atake. Hoy, itigil mo nga yung pag-iwas mo. Lumaban ka nga! Wika ni Lester at kaagad namang tumugon ang binata. Hindi ako naduduwag. Ayoko lang ng gulo, lalo na hindi ko naman alam yung dahilan kung bakit niyo ako gustong saktan eh. Tugon ni Santi, ngunit sa halip na uminto, muli siyang hinampas ni Lester. At sa pagkakataong ito ay nasalo ni Santi ang baseball bat. Inagaw niya ito kay Lester at itinapon sa malayo. Huling babala ko sa'yo, Lester. Itigil mo yan kung ayaw mong masaktan. Wika ni Santi, ngunit hindi pa rin nakikinig si Lester. Ilang ulit niyang sinuntok si Santi hanggang sa napuno na ang binata. Napilitan siyang lumaban. Nasuntok niya si Lester sa tagiliran, dahilan para mamilipit ito sa sahig. Sumugod naman si Brian upang tulungan ng kaibigan. Ngunit nasalag din ni Santi ang suntok nito at kaagad na binalibag sa lupa. Binalaan ko na kayo eh. Sabi ko ayoko ng gulo. Pero ang pilit nyo. Hindi nyo ako masisisi sa nangyari sa inyo. Pasensya na. Wika ni Santi sabay dampot ng kanyang bag at alis. Hindi naman na nakasunod pa ang 2 lalaki. Pagka-uwi niya,
Kaagad siyang dumiretso sa likuran ng kanilang tahanan. Tinawag niya sa puno ng bangkal ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nagtataka siya dahil wala ang mga ito. Kaagad lumalabas si Salom at Kriska kapag tinatawag niya. Ngunit ngayon ay wala. Kaya naman umalis na lang siya doon sa lugar. Inisip niya na baka may ginagawa ang dalawang kaibigan. Ngunit akmang papaalis na siya. Bigla na lang siyang nakarinig ng boses na parang naghihingalo. Pagkalingon ni Santi, nakita niya ang isang matanda na nakahandusay sa lupa. Dali-dali niya itong nilapitan. Sinapo ang ulo ng matanda at nakita niyang may sugat ito sa noo at buong katawan. Lo, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po puro kayo sugat? Alalang wika ni Santi. Ikinagulat ni Santi ang tinugon ng matanda. Tulungan mo si Kriska. Dinukot siya ng mga inkantong itim. Pakiusap, binata. Tulungan mo ang aming prinsesa. Pagmamakaawa ng matanda, kaagad niyang inakay ang matanda papasok sa kanilang tahanan. Nagtaka naman ang kanyang nanay, ngunit sa halip na magtanong ay inuna nilang gamutin ang mga sugat nito. Pasensya ka na, Nay, ah. Mamaya ko na po ipapaliwanag yung lahat. May mahalaga lang po kung kailangang ayusin. Wika ni Santi at kaagad nang umalis. Pagkarating niya sa puno, kaagad siyang pumasok sa loob. Ilang ulit niya na din itong ginagawa. At dahil sa ibinigay ng mga kaibigang tikbalang, malaya siyang nakakalabas-masok sa kaharian ng mga ito. Kaagad siyang pumasok sa loob ng tahanan ni Salom. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaharap niya ang mga magulang ng kaibigan. Isa pong karangalan ng makaharap kayo, kamahalan. Ipagpaumanhin niyo po yung biglaan kong pagpunta sa kaharian niyo. Pero alam ko pong nasa panganib ang buhay ng isa sa mga kaibigan ko. Maaari ko po bang malaman ang dahilan? Wika ni Santi sa mga magulang ni Kriska. Kaagad namang tumugon ang mga ito. Ayon sa tatay ng kambal, sinalakay ang dalawa habang naglilibot. Malubhang nasugatan si Salom, samantalang dinukot naman ng mga itim na engkanto si Kriska. Dagdag pa nito, hindi kinaya ni Salom ang lakas ng mga itim na engkanto, kaya't malubha siyang nasugatan. Ang dahilan ng pangihina ng binatang tikbalang ay ang pagbigay nito ng gintong hibla ng buhok kay Santi. Halos hindi makapaniwala ang binata sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing may kapalit pala ang regalo ng mga kaibigan niya sa kanya. Kaagad niyang hiniling sa hari ng mga tikbalang na kung maaari ay puntahan niya si Salom. Pumayag naman ang hari sa kanyang alok. Sinamahan siya nito sa silid ni Salom. Nanlumo si Santi sa kanyang nakita. Puro sugat ang katawan ng kaibigan. At ang pinaka nakakalungkot, pinutol ng mga itim na engkanto ang kaliwang binti ng binatang tikbalang. Humagulgol sa pag-iyak si Santi habang nakaluhod sa tabi ng higaan ng kaibigan. Naramdaman ito ni Salom at kaagad na hinawakan ng kanyang ulo. Santi, wag mo nga akong iyakan. Hindi pa ako patay. Paalangan nakuha nila sa akin. Hindi ang buhay ko. Wika ni Salom. Pero Salom, wala na yung paa mo eh. Hindi mo na ako masasamahan sa mga karera ko. Hindi na kita makakalaro. Wika ni Santi. Napangiti naman si Salom at tumugon. Huwag kang mag-alala sa akin, Santi. Pwedeng-pwede kong patubuin ang binti ko. Sa ngayon ang atupagi natin kung papaanong maliligtas si Kriska sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Wika ni Salom. Kaagad namang tumayo si Santi at kinausap ang hari ng mga tikbalang. Sinabi niyang handa siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Ipinaliwanag ng hari kung ano ang kanyang gagawin. Naunawaan naman ito ni Santi. Ngunit maigpit na babala sa kanya ng hari na delikado ang gagawin niyang misyon. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Nanganib po yung buhay ng mga kaibigan ko dahil binigyan nila ako ng ganitong kakayahan. Kaya't nararapat lang po na gamitin ko to para iligtas po si Kriska.
Wika ni Santi. Matapos niyang sabihin ang mga kataga, kaagad siyang lumakad papunta sa lugar na pinagdalhan kay Kriska. Swerte namang naroon ang pangkat ng dumukot sa dalagang tikbalang. Dali-dali siyang lumapit. Napansin siya ng itim na mga engkanto. Napakalaki ng kanilang mga katawan. Kaya't napaisip si Santi na napakalakas ng mga ito. Alam niyang hindi niya kakayanin sa labanan ang mga itim na engkanto. Kaya't nag-isip siya ng ibang paraan. Habang papalapit sa kanya ang mga kalaban ay inawat niya ito. Teka, sandali lang, hindi ako naparito para labanan kayo. Pero kailangan kong makuha yung dalagang tikbalang na yan. Wika ni Santi habang umaatras. Napansin ng isa sa mga itim na engkanto ang gintong buhok sa kanyang ulo. Batay sa mga nakikita ko sa iyo, binata, hindi ka bang karaniwang tao? Kung hindi ka makikipaglaban, paano mo makukuha ang prinsesa? Wika ng engkanto. Siguro sa pamamagitan ng isang karera. Maganap ka ng pinakamabilis mong tauhan laban sa akin. Matira matibay. Ang maunang bumagsak talo. Wika ni Santi. Malakas ang loob niya dahil alam niyang kakayanin niya ang labanan. Hindi paunahan, kundi patagalan sa pagtakbo. Nagawa niya ng tumakbo ng buong araw nang hindi man lang tumitigil. Kaya't alam niyang lamang siya sa magiging duelo. Nasorpresa ang binata dahil pumayag ang itim na engkanto. Kaagad niyang tinawag ang pinakamabilis na tauhan at pinaghanda. Nang magsimula na ang karera, mabilis na bumulusok ang engkanto. At halos lahat ng madaanan niya ay lumilipad dahil sa bilis. Samantalang si Santi naman ay mahinahong nag-jogging. Nakailang lagpas sa kanya ang itim na engkanto. Mahahalatang napapagod na ang kanyang kalaban. Ngunit si Santi ay pasipol-sipol lang. Bata, ilang beses ka nang nalagpasan ng tauhan ko. Sigurado ka bang kakayanin mo siya? Tanong ng engkanto. Napangiti lang si Santi at tumugon habang nagdaraan sa harapan ng mga kalaban. Baka nakakalimutan nyo. Matira matibay ang labanan natin. Kung ako sa inyo, patigilin mo na yung alagad mo. Mamaya matumba na lang yan eh. Wika ni Santi. Dito pa lang napagtanto ng pinuno ng itim na engkanto na naisahan sila ng binata. At ilang sandali lang ang lumipas. Tuluyan ang nawalan ng malay ang kalaban ng binata at bumagsak sa lupa. O paano ba yan? Ako yung nanalo. Dapat tumupad kayo sa kasunduan. Wika ni Santi. Isang bagay lang ang maganda sa mga engkanto. Meron silang isang salita. Kaagad nilang pinakawalan ang prinsesa. At nakuha din ni Santi ang respeto ng mga ito. Nakasaad din sa kasunduang ginawa ng binata na walang mangyayaring digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Pumayag naman ang mga tikbalang dahil sa pagkakaligtas ni Santi kay Kriska. Laking pasasalamat ng hari ng mga tikbalang sa kanya dahil hindi na kinailangan pa ng digmaan upang mailigtas lamang si Kriska. Dahil kung tutuusin, walang planong umatras ang mga tikbalang kung sakaling magkaroon sila ng labanan ng itim na engkanto. Bibigyan sana ng hari ng bahagi ng kanyang kaharian si Santi, ngunit tinanggihan ito ng binata. Sa kadahilanang may buhay siyang kailangang balikan sa mundo ng mga tao. Ngunit isang bagay lang ang kanyang ginawang hiling: na manatili ang pagkakaibigan sa dalawang tikbalang.